Ito mukhang isabong to yung tatlo. Kasi sa lipan na wala May clothes na nahanap that look familiar. Kaming testigo lang nakausap kahapon. Isang possible witness na nagsabi, malamang yun. Yung nakita niya yung basketball uniform, yun. Halos lahat dyan, taga 100 million, 90 million. Depende sa share. Mayroong nagsishare dyan na 700 million, 800 million. Aman. Kahit na-late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then mayroong siyang sinasabi. Hindi ka na ba titigil? Munti ka na nga mamatay eh. Ultimo yung bayan mo. Wala ka nang kaya. Wala nga tumataya na sa mga illegal gambling mo. Kung hindi yung bayan mo, natakot na sa'yo. Ayoko lang magsalita ikaw pag hindi ka tumigil ng paninira sa akin, ha? Alam niyo naman kung sino ka. Meron akong pinangahawakan sa'yo. Pag ako nagsalita, maniwala ka sa akin. Meron akong pinangahawakan sa'yo pag hindi ka tumigil. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? Tumatalpak kasi to si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Okay. So, may busis ng masa tayo. Di po ba? May sa bidyong ito, Pasko ito, ang New Year, no? Naglabas ng video si Atong Ang noon, meron siyang kinagalitan na politiko na sinabi niyang tumigil na kayo, malapit na kayo mamatay. Sino kaya ang politikong ito? Sabi niya, alam na ninyo yan. Kayo, alam ba ninyo? Mag-comment kayo dyan. So, patuloy nating tutukan itong issue kaugnay sa missing sa Bungero na sa matagal na panahon, 2021 pa, hanggang pumutok nang lumabas itong si Dundon, ang right hand ni Atong Ang. Pero alam niyo naman, noon pa man, nadawit na sa iba't ibang issue si Atong Ang. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hili ka mang-api. Napakasinungaling mo pa. Mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Sa isang bansa na puno ang kwento ng mga katiwalian, impluwensya at sistema na palaging may tila kinikilingan, may isang personalidad na palaging binabanggit, ngunit hindi nahuhuli. Isa na rito ang pangalan, Charlie. Ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Tumawag sa akin si Boss Ato. Naibigyan lang ang isang ulo yun na 5,000 isang ulo. Hindi siya politiko, ngunit halos lahat na nasa kapangyarihan at posisyon ay tila kilala siya. Hindi rin siya artista, ngunit palaging laman ng mga balita. Isang negosyante, isang gambling tycoon, at ayon sa ilan, isang aninong lumalakad sa pagitan ng negosyo, politika at batas. Ngunit sino ba si Atong Ang? Totoo ba na siya ay sangkot sa mga kaso na muntik ng magiba ang pamahalaan? Ko, Atong, ikaw may ang koneksyon number ba 1 siya sa mga nawawala na mahigit 100 na mga samungero? Si Boss Ato. Paano siya nagiging malaya sa kanila ng mga paratang? Sa dinami-dami na mga personalities, si Charlie Taylor Hay C. Ang, o mas kilala bilang Atong ang maituring na mahirap tibagin kahit ng gobyerno. Ang lahat ay nagsimula sa kasong yumanig sa buong bansa, ang People of the Philippines versus Joseph Estrada noong taong 2007. Isa ito sa pinakamambigat na kasong politikal sa kasaysayan ng Pilipinas.
plunder, kickback at illegal gambling ang laman sa mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Sa lahat ng mga pangalan ng kuakyos, lumitaw ang pangalang Atong Ang. Dahil sa lakas ng ebidensya at sa ingay ng publiko, sumiklab ang IDSA-2. Wala nang sumeryoso sa panukala ni Estrada. Hindi snap election ang solusyon, kundi snap resignation. Sa gitna ng kaguluhan sa bansa, tumakas si Atong Ang, lumipad palabas sa ibang bansa, nagtago sa US, ngunit noong 2006, na-extradite siya pabalik sa Pilipinas. Sa Sandigang Bayan, nag-plea bargain siya, guilty sa kasong bribery, kaya provision lamang. Tapos nagbayad siya ng 25 million, pero sa likod nito, hindi nawala ang misteryo ni Atong Ang. Pagdating sa panahon ni Duterte, ibang kwento na naman. Unang buwan pa lamang ni Digong, binanata na agad si Atong Ang. Si Atong Ang, #1 gambler yan sa Davao. Akala ng lahat katapusan na ni Atong Ang. Ngunit iba, si Atong Ang ay inukiran pang tumulong sa PCSO. In 1 year, Isabong gives government billions. Sa panahon ni Duterte, si Atong Ang inofiran pa na tumulong sa PCSO para linisin ang STM. Munta ka doon sa PCSO. Pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Mula sa pagiging kontrabida, naging clean-up guide pa sa gobyerno. Dito na lumaki ang negosyo ni Atong Ang. Pinasok niya ang Isabong at kahit pandemic, booming ang negosyo. Habang ang lahat ng tao ay naka-lockdown, ang Isabong ay online na dito. Ito mo makikita ang galing ni Atong Ang. Bilang negosyante, marunong sumabay sa uso, pero habang lumaki ang kita, lumalaki din ang kontrobersya. Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay siya naman nag-uutos ng lahat. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Ikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. He will use the money to keep quiet. He already has fake passports. He already has fake visas, and they will escape. We have evidence. We will show in due course, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. This state witness, this legitimate state witness, will point to this Totoy as the real perpetrator. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Yun, ang mga alas daw na hinahawakang ebidensya, laban sa nasa likod nito. Pero bago ito pumutok, may inilabas na video si Atong Ang sa New Year ito, inilabas niya kung ano ang ginawa, ano yung mga natulungan, pero sa huling bahagi, may binanatan siyang politiko at yung sabi niya, itigil mo yan, lalo na yung gambling lord daw na itigil, malapit ka nang mamatay. Sino sa palagay ang tinutukoy ni Atong Ang dito? Sige, comment kayo kung may alam kayo. Ito ang bahagi sa video niya. Kinausap ako ng grupo namin, ulitin ko istorya. Kinausap nila ako na mag-design ng ganitong sabong para matulungan lahat ang mga breeders. Kasi nung panahon na magkaroon ng COVID, bagsak sila lahat, pinapatay ang mga manok. Lahat ang breeding nila.
mga pabrika ng gamot, laki mga Thunderbird, meeting kami. Ano magagawa ko para palakasin ang sabong? Sinimula lang namin to ng July. After a few months, nag-click na, nabuhay na lahat, hindi ko kasalanan yun. Nakipag-usap kami sa BIR, sa lahat. Ayusin na namin lahat kung paano. Kasi inaayos ang tax, lumapit kami sa Congress, apply kami na para magbayad kami ng tax. Lahat, inayos namin lahat yan. Ngayon, kung makikita nyo, ang intensyon namin dito, tumulong sa mga Pilipino, sa buong Pilipinas. Wala akong intensyong masama at wala akong pakialam sa mga namiminta sa amin. Sa New Year ito, New Year inilabas niya ang video, no? Sa New Year ito. So, pinakita niya kung ano ang natulungan na mga tao sa kanilang charity, no? Kaya sabi niya, walang masama kundi ang pagtulong lang. Pero alam naman ng karamihan na sa likod ng kanilang milyon-milyong kita, meron mang napaulat na mga minor de edad na nagpatiwakal. Meron ding napaulat na mga pulis na naging old-upper. At ito ang mabigat na isyu ngayon. Noon pang 2021 hanggang 2025 lang pumutok nang tumiwalag ang kaniyang kaliwang kamay na si Dundon. Okay, tuloy natin. Tika po, wala po kaming, ang grupo po namin, as much as possible, hindi kami pwedeng makialam sa politika, sa local na politika. Ito, tinalakay niya sa di pa nagkaroon ng eleksyon, no? Patuloy pa ang campaign period dahil tinatag sila na may politiko na kanilang sinusuportahan. Kaya mariing pinubuluan niya ito. Sa presidente, sa lahat. Siguro tutulong kami. The only way na makialam kami, pagka hinihingi na ng tao na makialam kami. Pag tao na ang humihingi, tutulong ako kung ano magagawa natin. Ngayon, sa ngayon, itong eleksyon na to, siguro tutulong kami. So sa eleksyon. Pero ang tutulungan daw nila dito, yung sa local, pag presidente, wala daw umano silang sinusuportahan. Sa local, kung may nagchichismis na makikialam kami, hindi po kami nakikialam dyan. Presidente, Vice President, Mayor, Congressman, hindi po kami nakikialam dyan. Inuulit ko na po sa inyo. Maski lumapit kayo sa amin, hindi po kami makikialam. Except party list, saka senador. Yung karapat dapat So, except party list, meron yung binanggit si Adondon, no? Saan ba yon? Kaugnay sa naisangkot na party list. Ito ba'y natulungan? Nangunguna din at isa din umanong alpa. Sandali yan, hanapin natin yung sinabi ni Dundon. Party list daw, sa party list. Meron siyang isiniwalat dito na party list. Sandali. Ipakita natin yan mamaya. Tuloy muna natin. Na hinihingi ng tao, siguro, yung alam ko may mga record na mabuti, baka yun lang ang tutulungan namin. At least wala kaming kaaway doon. Okay, tungkol naman sa mga gumagawa ng katarantaduhan sa amin. Meron akong gusto ipakita sa inyo, kaya ako nandito nagsasalita. Bago yan, ito pala. So, comment kayo kung marinig ninyo, ha. Ito ang sinabi ni Dundon. Patidungan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaking kinikita sa sabong at isabong operations. Aniya, kumikita ang alpha members ng daan-daang... Bago dyan, paki-comment naman, narinig nyo ba, narinig nyo ba ang piniplay ko dito? Ito'y kaugnay sa party list na miyembro daw ng alpha. Milyong piso buwan-buwan. At sila rin umano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabongerong ng tsuchope o namimirata ng mga online betting platform. Halos lahat yan, 100
million, 90 million. Depende sa share. Merong nagsishare dyan na 700 million, 800 million. Aman. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit sa mga missing sa Bungero. Okay, salamat kay Sharon Tradasas. Opo. Sige, tuloy natin. Kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Kumbaga, napag-desisyonan na yan na isang meeting lang. So, tuloy-tuloy na yon. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, isa si Lagon sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters. Noong Mayo, itinanghal siya bilang solo champion sa Pitmaster Cup sa Manila Arena. At isa sa mga advokasya ng party list na kanyang nire-representa ay ang sabong industry. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ni Lagon, pero hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. Okay, yon ang napaulat. So, dito sa videong ito, sinabi ni Atong Ang na ang susuportahan nila, party list. So, ang tanong, ito bang sinasabi ng right hand niya noon na isang congressman sa party list na ito na isa sa umano, allegedly, sa ALPA, ito po ba'y ang kanilang sinusuportahan? Okay, tuloy natin. So, may paliwanag siya dito dahil may mga nandadaya umano dito. Tingnan nyo to. Ang litrato ko, ginagawa nila ng dalawang grupo lang naman ang gumagawa nito eh. Kung ano-anong pambabawi yung ginagawa, sign of maturity. So, dalawang grupo, iyon ang binanggit niya. Para sa inyo, sino kaya na dalawang grupo ang tinutukoy niya na gumawa nitong paggamit sa kanyang picture? Hindi kaya masaktan. Ito yung pangalawa, tignan nyo. Sanla mo muna electric fan mo. Puro paninira to. Pangalawa, basahin yan. Pangatlo. Pang-apat. Panlima. Yung sinabi din pala ni Gretchen na may utang si Senador Bato, mariing pinabulaanan niya. At sinagot din niya na yung pagsuot niya ng mamahaling relo, sabi niya, meron naman umano siyang sa paggamit diyan, pagsuot diyan, pero hindi ibig sabihin na siya ay nagsusugal. Ngayon, ito ang pinakamasama sa lahat. Okay? Yung para sa isang tumatakbong presidente kay Senator Bongbong Marcos, alam ko naman kung sino itong grupo na ito na gumawa eh. Etong grupo to, bakit ba, tingnan niyo to ah. Yan, sinabi niya nung nag-meeting sila nung nakaraan. Tumingin ka ng diretso sa akin. Yun, init na init talaga siya sa grupong ito, no? Tumingin ka ng diretso sa akin. Tagal mo na naging leader ng sugal. Puro illegal ka, Hindi ka na ba titigil? Munti ka na nga mamatay eh. So, puro illegal ka. Sino kaya ito? Alam nyo kung sino ang kanyang tinutukoy na puro illegal ka, malapit ka ng mamatay? Ultimo yung bayan mo. Wala ka nang kaya. Wala nga tumataya na sa mga illegal gambling mo. Kung hindi yung bayan mo, natakot na sa'yo. Pinapapatay mo mga tao dyan pag hindi kayo iboboto. Hindi ka Yan, pinapatay daw ang mga tao kung di ibinoboto. Sino? Sige, comment kayo kung sino ang tinutukoy niya. Sa palagay ninyo. Naawa sa mga tao. Hindi ka nga nagbabayad ng tax mo eh. Pati nga sa PAGCOR, magbabayad ka, hulugan pa. Saksakan ng bilyon-bilyon pera ang kapal na mukha mo. Leche ka. Gabi, galit na galit talaga siya. Imagine, kahit sa illegal sugal na tinutukoy niya, bilyon-bilyon ang kita. Sa legal din na tinutukoy,
bilyon din ang kita ng gobyerno. Kaya di basta-bastang mapaihinto noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil bilyon-bilyon ang kita. So, sa isang taon, kung bilyon ang kita sa isang taon, ang tanong, meron palang bilyon ang kita sa pamahalaan galing sa sugal. Bakit lumaki ang ating utang? Okay, tuloy natin. Alam mo, hindi ka ba naaawa sa dami ng tinutulungan natin? Sa loob ng ilang taong kayong may hawak ng gaming na to, hindi ka ba titigil? Okay. Ngayon, sa mga politiko naman. Yan, sa mga politiko. Kaya nga sa Senate inquiry, tinanong siya ni Bato na galit ba kayo sa aming politiko? Sabi niya, di umano galit dahil meron silang pinagsamahan. Yung mga politikong naninira naman dito, narinig nyo na lahat ang ginagawa kong tulong. Narinig nyo na kung ano ang motibo natin na tumulong sa tao. Wala akong pakialam mas maubos ang pera namin dito. Yung mga naninira sa amin dito, bakit hindi nyo tinitignan nyo yung mga maliit na kasalanan ng sugal? Bakit? So, tinitingnan nyo ang maliit na kasalanan ng sugal. Pero itong nawawala na mga sabungero, hindi ito maliit. Di ba? Lalo na sa pagputok nitong issue, paglabas mismo ni alias Totoy, si Julie Patidungan. Alam niyo naman, sa ngayon patuloy pa ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga allegedly buto ng mga kawawang sabungero na parang mga baboy na grabe talaga. Sa sinabi ni Julie Patidungan, itong right hand noon ni Atong Ang, no? So, ngayon patuloy pa ang Philippine Coast Guard sa paghahanap sa posibleng mga itinapon sa Taal Lake. Pero habang nagpatuloy sila, patuloy din ang pagsisiwalat nitong whistleblower na si Julie Patidungan alias Totoy sa mga pangyayari. At grabe, no? Grabe talaga yung pagdetalye niya sa mga pangyayari. Heinous talaga. Lalo na ang mga nangyari sa mga sabungero. Imagine, dinala daw sa slaughterhouse sa Laurel, Batangas. At pagkatapos niyan, di lang sinabi niya na yung mga sabungero, may binanggit pa siya. May bata daw. Sino kayo yung bata? At may buntis daw. Abay, may pinahukay ang DOJ. May nahukay sila at may kasamang babae. May buntis daw. Pero, di niya sinabi na itong bata at buntis ay kabilang sa tinatawag na mga sabungero. Oo. So, sa ngayon, meron ng 5 sako ba? 5 sako ang na-recover ng mga divers ng PCG sa Taal Lake. Okay, tuloy muna natin ito mga kapatid. Hindi nyo tignan yung isang macro na naitutulong nito. Talaga naman ang sugal, hindi man maiiwasan yan eh. Lahat ng Ang issue sa sugal na ito na pumuputok at nagiging viral ngayon, ang kaugnay sa mga sabungero, di ito basta-basta. No? Di ito basta-basta. Dahil sabi ni Dondon, hindi lang pala mga mahigit 30 sabungero, kundi mahigit 100. Tuloy natin. Moderate. Ayos. Lahat ng sobra, masama. Maski kumain ka ng konti, masaya yan. Pag kumain ka ng marami, patay ka. Uminom ka ng gamot para gumaling, tama. Uminom ka ng saksakan ng marami, adik ka na. Ba't hindi nyo ba matanggap ng ganyan? Kayo mga politiko naman, puro politiko. Sino kayang politiko ang binanatan niya dito?
Sinasabi niyo plataforma. Mananalo kayo, tatabo kayo uli, plataforma. Bakit hindi niyo ilatag kung ano nagawa niyo? Yung nagawa niyo ang ilabas niyo, hindi plataforma. Ayoko lang magsalita ikaw pag hindi ka tumigil ng paninira sa akin, ha? Alam niyo naman kung sino ka. Meron ako pinanghahawakan kasi pag ako nagsalita, maniwala ka sa akin. Oh, yan. Oh, sino itong politikong sinabihan niya na may pinaghahawakan siya? Sino? Oh, comment kayo mga kapatid. Oh, tuloy natin. Meron ako pinanghahawakan sa'yo pag hindi ka tumigil. Okay? O yun lang, kayo mga nakikinig, napakalinis ng intensyon ng aming kumpanya at ang aming pamilya. Kung pwede lang, tignan niyo yung magandang side. Imagine nyo, meron tayong PAGCOR, meron tayong PCSO na tumutulong sa taong bayan. At ngayon, meron pang mas malaki yata na itinutulong. Ito ang Pitmaster Foundation ng aming grupo. So sana kilabutan kayo. Okay? Hindi namin ginawa to para gumawa ng pera. Okay? Kayo mga politikong mga ipokrito, mag-isip-isip kayo, huwag plataforma ilabas nyo. Pag tumatakbo kayo, plataforma sasabihin nyo. Ba't di nyo sabihin ang ginawa nyo noong nakaraan? So, dito kasi, sinimula na ang investigation. No? Sinimula na ang investigation. Kaya, binanatan niya yung mga politiko na dapat ilatag ninyo yung plataforma. Yung anong nagawa niyo, hindi yung plataforma. So, ang laki pala ng kita at ang laki pala ng pera kaugnay sa sabong, kaugnay sa sugal, di lang yung illegal na sugal, sabi ni Atong Ang sa kanyang video, bilyon daw ang kita nitong nagpatupad ng illegal na sugal. Imagine, bilyon. At tandaan natin, karamihan sa mga nagsasugal, yung mga mahihirap, di ba? At dami ding mga walang trabaho, pero nagsusugal. Napansin nyo ba sa ating bansa? Sino yung mga walang trabaho? Yun ang lulong ng bisyo. Oo. So, grabe ang kita. At inaamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang taon, bilyon ang makita ng gobyerno galing sa sugal. Kaya di basta-bastang mapahinto niya noon. Pero napahinto dahil sa grabing epekto talaga na pinag-aralan nila. Grabe na ang epekto. Kaya kung balikan natin ang unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10, ano sabi ni San Pablo? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Oh. Ang tanong dito, kung bilyon ang kita ng ating pamahalaan, bakit mas lubog tayo sa utang at lumaking-lumaki ang ating utang na sa sugal pala, bilyon naman ang kita nito? Okay. Tuloy natin. Ano nagawa nyo? Yung nagawa, pag sinabi ko nagawa, indirekta sa tao, ha? Kami nagpapakain ng tao, nagpapagamot ng tao. Kayo, anong ginagawa nyo? Gagawa kayo ng batas. Tapos hindi nyo sinusunod. Di ba? Naku, galit na galit talaga siya sa politiko dito na gumagawa ng batas pero di sumusunod. Ang problema, mga kapatid, karamihan, ito talaga, na may mga tao na naniniwala na kahit pa may mga ginagawang kasamaan, pero basta may mabuting ginagawa sa kapwa, okay lang yan. Pero tandaan natin, isa lang na tinatawag na mortal na kasalanan. One unrepented mortal sin is enough for us to go to hell in eternity kung di natin yan babaguhin. At di natin yan pagsisihan. Tuloy natin. Okay. Yun lang. At maraming salamat. Kilabutan kayo.
O ikaw, gambling lord ka, tumigil ka na. Oh, so- Magpahinga ka na, malapit ka na mamatay, hindi ka pa tumigil. Oh, Okay. sino kaya tinutukoy niya dito? Si Chavit ba tinutukoy niya? Ha? Sino kaya? Okay. Sa presko ni Senador Bato, naugkat ang kaugnay sa isyo ng missing sa Bungero. At ito, Missing sa Bongeros lang po ako. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanila, yung mga privileged information po, Ano yun, communications? Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. sa naturang investigation kasi noong pinatawag sila si Dondon at si Atong sa investigation, sila'y iisa pa. Di pa tumiwalag si Dondon. Kaya nga, nang iniimbestigahan, makita ninyo si Dondon nasa likurang bahagi ni Atong. Ito, Sa inyo. As Lucky 8, eto, si Dondon nasa likuran pa niya. No? Nasa likuran pa. At mariing pinabulaan pa yung mga pahayag sa mga witnesses na si Dondon yung naghablot, si Dondon yung nag-threaten sa kanila, no? Pinabulaan pa niya. honor of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. So nasa likurang bahagi talaga, no? Makita ninyo. At dito, sabi ni Senador Bato na kung noon ay inaamin, mas lalong lalakas ang kredibilidad ni Dondon. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga yan, ayaw yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ang kaso, di ba? One of the, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang noon ito sa hearing, yung hearing mga 2022, so wala pang nakapagturo na saan itinapon dahil si Dondon ay kaisa pa ni Atong Ang nito. Follow up natin sa CIDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee, there were 8 cases. 34 ang sa committee, no, na record. Samantalang sa pagputok ngayon at paglitaw kay Dondon Patidongan, mahigit 100. Okay. At hindi lang yan, mahigit 100. Sinabi pa niya na may bata. Ano kayang nangyari sa bata? Ba't idinamay yung bata? Kung totoo yan, no? Dahil si Patidongan, sabi nga ni Senador Bato dito, meron pa rin siyang kredibilidad dahil siya ay napakalapit mismo ni Atong Ang, no? Pero mas, sabi niya, mas malakas ang kanyang credibility kung noon pa man sa investigation ay sinabi na niya. Okay, tuloy natin. That we investigated 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Sa record nila, 34 lang.
Pero alam na ng karamihan ngayon na mahigit 100 pala. At naunang sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na hindi lang dun sa Taal Lake itinapon, meron pang iba. Kaya nga, kahapon sa balita, meron ng ipinahukay, no? Ipinahukay at may babaeng nahukay. Ito ba babae? Ito ba ang tumutugma sa sinabi ni Dondon na may buntis din? Pero, at maliban sa may buntis, may bata din. Naku Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo, Jo? Nag-close na? We have already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga victims. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na si Lasso, sino yun, Jo? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa yun sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na mag-kidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Pero sa tingin niyo, sir, credible yung whistleblower? Kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa, nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, knowing his closeness to the personalities involved, then mayroong siyang sinasabi. Sir, Sir, sorry. Sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since ilang panukala na po yung final ng mga kapwa niyo senador, either seeking to strictly regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. At inaamin din Bato sa hearing na kahit pamangkin niya umano, nalulung na sa online gambling at lumaki ang utang. Aside from doing mga missing sa Bungiros, no? Dahil nga yun, online pa rin yun nangyari, di ba?
aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay. At alam nyo ba, may diocese. May diocese. Di ko lang pangalanan ng diocese. May diocese na nagsasabi ang obispo na may mga pare na nag-join sa online sugal. May obispo. Di ko na lang pangalanan. Imagine, yan totoo, may mga pare daw sa kanilang diocese na nag-join sa online sugal. Okay, tuloy natin. Pagkamatay dahil wala ng pera, may bata na nagpatiwakal dahil na-hook sa online gambling. So, alam natin. Imagine, bata pa nagpatiwakal dahil nalulong sa online gambling. Grabe talaga ang damage, mula pa sa Pugo. Sa Pugo, grabe din. Itong online gambling, grabe din. Okay, tuloy natin. Kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling. So not enough yung stricter regulation, sir? Not enough yung stricter regulation? Not enough. Kasi alam mo, Filipinos are very, yung ingenuity ng Filipinos to go around the bush ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Hirap pa rin. Lalong-lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong maganda solusyon para dyan. So, balik ko lang po. Yan, sinabi na ni Senador Bato, iban talaga ang lahat na ori ng online na sugal. Kayo, sang-ayon ba kayo? Natural, yung mga sugarol, di talaga yan sang-ayon, no? Dahil yun ang kanilang, iwan ko kung itong si Anthony Laurio, di ba ito nagsusugal? Sabi niya, kita niyo, ito ang mastermind. Si Wendell Talibong, sangkot yan sa kaso. Ang dami niyang nalalaman. Isip-isip naman pag may time. Gamitin sana ang utak, hindi yung talampakan lang. Sa isabong investigation, sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation o sa ngayon, ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I go by my recommendations in our committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Na ginagawa naman? They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Don Patidungan, well and good. Kung hawak na nila para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir dahil may ongoing pa kaming pinapalo up sir. Baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong tina-target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. So, let's give them the whole playing field to operate para mas-solve nila itong kaso na ito. Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor mo kasi sa hearing, di ba? Meron nagsabi na, si Don Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na
Boss, sabi niya, yung boss na nire-refer daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin, kaya nga gusto ko sa PNP, palaliman pala investigation nila. No, ito yung sinabi ni Senador Bato. Ako nga po pala si Alvin Endon po, sir. Taga Tanay Rizal po. Tanay Rizal pa rin? Tanay Rizal? Opo. Sige, continue. Naglaban po kami sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. No. Ito ang kinasuhan, dinampot ito at tinutukoy nila na si Dundon ang naghuli sa kanila at yung mga security ang pinapili sila. Ano ba gusto niyo? Papatayin kayo o kakasuhan kayo? Mas pinili nila na kakasuhan. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, 1 talo po. Doon po sila nagka-aberya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. Tapos? Nung pong sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong manok na ng sentensyador ng Palasan po. At meron silang doktor. Pinasuri ang manok kung itong pagkabali sa TL, di ba may mga palatandaan na sinasadya para sa panyunyopi. Kung may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito, ang tanong po, kayo pa yung may... yung humulbot sa kanya, ang tinuturo niya noon ay si Dundon pa. May entry ng game farm. Anong ginawa sa'yo? Sino? Hinalbot po akong bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si alias Dondon po. Dondon? Opo. Andito ba siya sa sesyon? Si alias Dondon po. Saan? Nandito? Ito pwede mo ituro? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni Dondon sa'yo? Hinalbot po niya ako sa batok po. Sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos? Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. Then? Nung dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po. Tapos po, tinanong po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Okay, ito mga witnesses na ito ang pinahuli, no? Dahil inaakusahan daw umano silang manunyopi. Pero ang isinampang kaso sa kanila ay illegal drugs. Kasi po, 2 lang po kami nung dinampot eh. Yung pong 2, yung kapatid ko po at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, inutusan ko po na kumuha na ng gate pass para makauwi na po kami. Tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay-pahingahan po niya. Bahay-bahay? Doon po sa may para pong pahingahan po niya. Tapos? Nung doon dinala po niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. So, di lang talaga ito basta-basta laro at sugal, mga kapatid. Dahil kahit buhay dito, pinaglalaruan na din. Tapos? Nung pong
Sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kaming ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po kumukuha ng gate pass. Yan, hanapin natin yung sinabi niya na ito. Anong sinabihan niya? Yung pong pag-search po niya doon sa pangalan ng Lisario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oh. Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang galing ditong taong na nahuli din natin. Tapos? Nung makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po doon sa katawagan niya na, boss, yung pa rin po ulit, yung tiga Batangas po. Tapos? Nung pong ngayon, sabi po, sige, ipasa nyo na yan sa PIB. Pasa ninyo sa? PIB po. PIB? Opo. Alam mo yung kung anong PIB? Hindi po. Sige. Continue. Nung po dumating po yung tinawagan po ni Tonton na sinasabi nilang PIB, pagdating po nila, may lumapit kaagad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano? Sinampiga parehas po. Yung sinampiga? Pasensya ka na, Bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pasampal po sa ganito. Sinampalong, sa Bisaya yan, sinampalong sa amin, sa inyo, sinampiga. Sampiga po. Sino sinampiga? Sinong gumanon? Si Navarrete po. Navarrete? Navarrete, yun. Yung Navarrete na binanggit niya, yun ay pulis. At yung Navarrete na binanggit niya, yun din ang itinuro ng asawa ni John Lasco, mga pamangkin ni John Lasco at ng mama ni John Lasco na identified nilang pumasok sa loob ng bahay. Kaya nga, sabi ni Senador Bato, imposible naman na siya ay itinuturo ng mga miyembro ni John Lasco pagkatapos kasinungalingan yung ginagawa nila. Nagpakilala daw umano na NBI. Pero itong Navarrete ay pulis pala. Sino yung Navarrete? Ano po, PIB. Ha? PIB po. PIB. Nandito ba siya? Apo. Ituro mo. Siya po. Saan ba si Navarrete dyan? Navarrete, will you please stand up? Tumayo ka. Kumsik, eskorta mo nga at ituro niya kung sino yung Navarrete na yan na sinasabi niya. Pakitanggal mo, Navarrete, yung kuan mo. Navarrete, yung cover mo. Dahil kasagsagan pa kasi ito ng COVID. Ang Navarrete na sinasabi mo. Paano mo nalaman na Navarrete ang pangalan niya? Balik ka muna dito. Natural, tinanong ni Senador Bato paano nalaman. Una, dahil ang witness na ito, nauna nang sinabi, hindi siya marunong magsulat, hindi siya marunong magbasa. So, ang alam niya lang, magsabong. Okay. Thank you. Balik ka dito. Sige. Paano mo nalaman na siya si Navarrete? Yung pong kami dalhin po nila sa... Pagpunta niya doon, sinampalong niya yung pong, yung magtatay po. Magtatay? Nakasibilyan siya, naka-uniforme? Nakasibilyan po. Paano mo nalaman na Navarrete na nakasibilyan na siya? Nung po malaman ko na po yung mga pangalan nila, nung kami po dalhin nila sa kulungan po.
Gawa po ng marami din po silang hinuli, kilala po sila doon sa kulungan na yun. Saan kulungan yan? Sa Pagsangan, Laguna po. Station? Police station? Pakbase Laguna po ang ano nun. Ano na? Pakbase Laguna po. Base Laguna? Opo. Naparete, ano itong Pakbase na Laguna? Na dinala ninyo dito? Sir, wala po kaming pakbis po, sir. Ano yung sinabi mo, Pakbase? Yun po ang ano pagkakalam ko po, yung Pakbase Laguna po sa ano po. Sa Hindi, police station. Opo. Police station, hindi. Police station po. Police station ng Pakbase. Pagsanhan Laguna? Pagsangan po, Pagsangan. May Pagsangan po. So police station yun ng Pagsanhan? Opo. Hindi Pakbase? Pero nakalagay po sa acronym ano nila, nakalagay po pangalan, Pakbase po. Sandali pag magsabi ka Pagsanhan Laguna, sir, spelling mo, Pakbase. Hindi ko po kaya, sir. Paano mo nasabi Pakbase? Narinig mo lang? Hindi po, sinabi po sa amin yung ano doon, yung bantay ng police po. Kasi po, hindi ka marunong magsulat, magbasa? Hindi ka marunong? Hindi po. Pero paano mo nalaman Pakbase? Sinabi po sa amin nung bantay na sa kulungan po. Bantay sa kulungan? Opo. Ano yung bantay sa kulungan? Police? Yung police po. Naka-uniforme siya? Opo. So police station yun? Opo. Kasi pagpunta mo doon, makita mo Pagsanhan police station. Opo. Pero hindi ka marunong magbasa? Hindi po. Anyway, sige, tuloy mo. Yan, ito ang sinabi ni Senador Bato na narinig niya galing kay Dondon, na si Dondon ay tumawag kay Boss A. At sa hearing ng Senado, yung Boss A na yan, tinanong si Dondon, totoo ba na tinawagan mo? Ito'y mariing pinabuluanan at nauna nang pinakita natin dito yung pagtanong kay Dondon. Pinabuluanan ni Dondon na hindi totoo ang sinabi sa witness na ito. Pero, ngayon, bumaliktad na, no? Si Dondon. Tuloy natin si Senador Bato. Hindi na-establish siya. Hindi na-establish sa Senate hearing, sir, yung connection ni Atang. Hindi na-establish. Administratively established dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya, kung saan last touch doon nawala. But criminally, kaya nga hindi tayo nakapag pati ang PNP at NBI mismo hindi nakapag-file ng kaso directly linking Atong Ang because walang ang direct evidence. Pero ngayon na meron ng itong testimonial evidence na pinoprovide ni Dondon Patidungan, din pupwede nilang mapile yun. At batay sa mga nakuha na ebidensya sa di ba, sabi ng mga otoridad, may mga buto daw umano na sinunog. So, kung may mga buto na sinunog, edi tumutugma talaga sa sinabi ni Dondon Patidungan. Una ng pinabulaan na ni Dondon Patidungan na wala umano siyang kinalaman sa pagpatay sa mga at hindi lang pagpatay, pagsunog, may sinunog. No? Sinunog. Kaya, nang nakita itong video na may butong sunog, tumutugma, di po ba? Tumutugma talaga. Ipagdasal natin mga kapatid, of course, ang kaluluwa sa mga yumao na at sana mabigyang hustisya. Balikan natin ang sabi ni San Pablo sa 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat
ng lahat ng uri ng kasamaan. At ayon din sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 5, yon ang pagmamahal at pag-ibig talaga sa salapi, mga kapatid. Yun ang paghiwalay natin sa Diyos. So, patuloy nating tutukan itong mainit na isyu na ito at hanggang anong aabutin lalo na sa isagawang paglilitis nito. Sana managot ang nasa likod at mga gumagawa nito at mabigyan ng ostisya ang mga biktima dahil hindi lang ang mga manok palaro sa sugal ang pinag-uusapan, pati buhay na pinaglalaroan. At dahil sa mga koneksyon, posibleng pati hustisya pinaglalaroan na rin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye.